Magandang araw sa lahat ng listeners ng aming programang Bebe Sweet Story. Katatapos lamang maligo ni Yasmin nang marinig niyang may kumatok sa pintuan. Dagli siyang tumungo sa main door ng kanyang bahay at nakalimutang nakatapi lamang pala siya ng tuwalya. Bumungad sa kanyang harapan ang kanyang kumare, kasama ang kanyang inaanak na lalaki. Nagulat siya sapagkat nang huli niyang makita yung inaanak ay sobrang liit pa na to, tapos ngayon ay mas matangkad pa sa kanya at binatilyo na rin. Nagbeso pa sila ng kanyang kumare at inaya niya na ang mga ito na pumasok sa loob ng kanyang bahay. Iginaya niya ang mga ito sa mini sala ng kanyang bahay at saglit na nagpaalam upang makapagbihis. Mabilisan siyang nagbihis at nagsuklay ng buhok, tsaka muling lumabas ng kanyang kwarto upang asikasuhin ang kanyang mga bisita. "Mare, ilang taon din tayong hindi nagkita?" Bukas niya sa usapan nang makaupo siya sa harap ng mag-ina. "Oo nga ngayon lang kami nadalaw. Mabuti nga't hindi ka lumipat ng tirahan. Pag nagkataon, baka hindi na tayo magkita pa." Malugod na sagot naman ito sa kanya. "Marami na akong utang sa inaanak ko Huwag kang mag-alala, babawi ako." Baling niya sa inaanak na mukhang lumaking mahiyain. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mare. Naparito kami kasi makikiusap sana ako sa'yo. Alam mo namang hiwalay kami ng asawa ko at kaming dalawa na lamang ni Ben sa buhay. Nag-apply kasi ako abroad, ayaw ko namang iwanan si Ben sa bahay namin. At baka mapariwala lamang yung inaanak mo kapag walang gumabay sa kanya. Kung pwede sana, dumito muna sa bahay mo si Ben. Kahit papaano'y mababantayan mo siya bilang pangalawang magulang. Huwag kang mag-alala. Kapag sumahod ako'y magpapadala ko para sa panggastos ninyo. Sana naman, huwag mo kong tanggihan, Mare." May pagsusumamo sa boses ng kanyang kumare, kung kaya ay saglit siyang napaisip. Hindi naman masikip ang bahay nila dahil nga ang anak niyang babae lang naman ang kasama niya sa bahay at nasa ibang bansa rin ang kanyang asawa. Ang inaalala niya ay baka hindi rin niya matutukan ang kanyang inaanak dahil nga busy rin siya sa opisina mula 7 to 6 p.m. ng gabi. Kadalasan ay gabi na nga siyang nakakauwi, kaya nga nagiging suwail na rin ang anak niyang si Nika. Pero paano niya ba tatanggihan ang inaanak niya? Para saan pa? At naging pangalawang magulang siya na to. Kung kaya ay tumango siya at ngumiti dahilan ng labis na tuwa ng kanyang kumare. Nakita niya ring maging ang inaanak niya ay tuwang-tuwa sa kanyang pagpayag. "So, kailan ang alis mo, Mare?" Tanong niya rito pagkatapos nilang kumain. After niya kasing pumayag ay pinagluto pa niya ng lunch ang mga ito. "Sa makalawa, Mare. Bukas, ihahatid ko ulit dito si Ben. Sa ngayon ay uuwi muna kami at ayusin ko lang yung mga gamit nitong inaanak mo. Binatilyo na pero wala pa rin alam sa pag-aayos ng sariling gamit." Bahagya siyang natuwa sa sinabi ng kumari niya bago tuluyang nagpaalam. Sana lang ay makasundo ni Nika ang kinakapatid nitong si Ben. Bumalik na siya sa kusina pagkatapos ihatid ng mag-ina sa labas ng pintuan. Iniligpit na niya ang kanilang pinagkainan at hinugasan ang kanyang pinaglutuan. Weekend noon kaya walang pasok. Si Nika naman ay maagang umalis at gagala raw ito kasama ang mga kaibigan. Mahirap talagang disiplinahin ng kanyang anak, lalo pa at pinalaki niya itong spoiled. Sigurado siyang gagabihin na naman ito sa pag-uwi. Pagsapit naman ng alauna ng hapon ay nakausap niya ang kanyang asawang pinangungulilaan sa video call. Tamang nakadapa lamang siya sa kama habang nakikipag-usap at nakikipagbiruan sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung bakit ang dami yatang tanong ng kanyang asawa sa kanya. Kagaya lamang ng nakaligo na ba siya? Mabango na raw ba siya? Tawang-tawa naman siya nang sinabi nitong ginaganahan daw ito. Tinanong niya pa ito kung anong gagawin nito at malayo nga sila. Sinabi naman itong magpa-sexy daw siya nang sa ganun ay mapasiya nito ang sarili. Awang-awa siya sa kanyang asawa na nagtitiis lamang sa sariling sikap, kung kaya ay ginawa niya ang iniutos na to. Pumwesto naman ito at sinabing gusto nitong sabayan niya ito.
Dahil sa nadala na rin siya sa matinding pangulila rito, ay nagawa niya nga itong sabayan. Inisip niya na magkasama sila at ginagawa ang bagay na 2 taon na nilang hindi nagagawa. Hindi niya akalain na masisiyahan din pala siya sa ganoon lamang habang nakatingin sa kanyang asawa na napapapikit sa ginagawa na to. Mas lalo nga nilang pinag-igihan. Ilang saglit pa ay hiniling ng kanyang asawa na sambitin niya ang pangalan nito na siya naman niyang ginawa. Ilang beses niyang sinambit ang pangalan ng kanyang asawa at ganoon din ito hanggang sa tuluyan na nilang naabot ang minimithing sukdulan. Hinang-hina silang pareho at nagkatitigan sa screen ng cellphone. Natawa silang pareho sa kanilang ginawa, ngunit sulit naman yun. Nag-ayos na nga sila ng kanilang mga sarili at kinailangan ng magpaalam ng kanyang asawa at may gagawin pa raw ito. Kung kaya pagkatapos niyang mag-ayos ay pinatay na niya ang tawag. Malapit na rin namang matapos ang 3 kontrata ng kanyang asawa, kaya makakasama na nila ito ni Nika. Magagawa na nila ulit ang mga bagay na hindi nila nagagawa sapagkat hindi sila magkasama. Kapag nangyari yun, mabawi talaga siya sa mga taong wala sa kanilang tabi ang asawa. Iaalay niya ang lahat, mapaligaya lamang ito sa anumang paraan na kanyang kakayanin. Besides, nasasabik na talaga siya sa mga ginagawa ng kanyang asawa noong mga panahon na kasama niya pa ito. Minsan nga ay buong gabi niyang inaalala ang kanilang bawat tagpo sa kama. Nagiinit ang kanyang katawan bago matulog, ngunit wala siyang magawa kundi tiisin lamang ang lahat. Minsan, napapaginipan niya pang may nangyayari sa kanila ng kanyang asawa at nagigising na lamang siya na basang-basa sa pawis. Ang mga gabing hindi niya kasama ito ay talagang napakalungkot. 6:00 na ng gabi bago nakauwi si Nika. Gustuhin man sanang pagalitan ni Yasmin ng anak ay baka siya lang ang masigawan na to. Hindi naman sa takot siya sa kanyang anak, kaya lang kapag nagagalit ito ay hindi niya kayang makontrol. Baka maulit na naman ang paglalayas nito ng minsan niyang paggalitan. Kaya mas minabuti ng manahimik na lamang siya at magpapakawalang kwentang ina. Sabay nga silang kumain pero panay cellphone naman ang inaatupag nito habang kumakain. Ni siya pa ang pinagliligpit ng pinagkainan. Naisip niya, ang sarap magkaroon ng anak na katulad ni Nika. Naiinggit siya sa ibang mga magulang na masunurin ng mga anak. Yun bang mga lalaki pa yung anak pero nahandle naman na maayos ng mga magulang. Napabuntong hininga na lamang siya at tinapos ang pagliligpit. Pagkuway chinek ang lahat ng mga bintana at pinto at tiniyak na nakalak ang mga iyon. Pagkagising sa umaga ay agad na siyang naghanda ng agahan. Wala pa ring pasok sa opisina dahil nga sa linggo at hindi siya nakapagsimba. Si Nika naman ay hindi pa rin nagigising. Siguro ay masyadong napagod sa paglakwat siya kahapon. Kinatok niya na ito para mag-agahan pero mamaya pa raw at ito'y inaantok pa. Kaya nauna na siyang kumain dahil nga sa nagugutom na siya sa dami ng gawaing bahay. Ilang minuto pagkatapos niyang kumain ay kaagad na siyang naligo at nanlalagkit na ang kanyang katawan. Saktong nakabihis na siya ay tsaka siya nakarinig ng katok sa pintuan. Naisip niyang ang kumari niya iyon at ang kanyang inaanak. Pagbukas ng pintuan ay hindi nga siya nagkamali. Dala-dala ng kanyang inaanak ang malaking bag na nakasukbit sa likuran nito habang ang kanyang kumari naman ay maluwag ang pagkakangiti sa kanya. Pinapasok niya na ang mga ito at giniya sa sala. Nakahanda na rin naman ang silid na tutuluyan ng kanyang inaanak at kakatapos nga lang niyang linisin iyon. May kaunting ibinilin pa ang kanyang kumare sa nag-iisang anak nito at ganoon din naman sa kanya. Sana lang talaga ay hindi mabigo ang kanyang kumare na siya ang gagawin nitong guardian samantalang ang sarili niyang anak ay hindi niya kayang bantayan. Ilang minuto pang pag-uusap at nagyakapan na ang mag-ina. Kailangan na kasing umuwi kaagad ng kanyang kumare at mayroon pa daw itong kailangang asikasuhin. Maging siya ay nalulungkot para dito at malalayo ito sa anak pero ganoon talaga ang buhay. Ang kanyang asawa nga ay nagtitiis rin sa ibang bansa para sa kanila ng kanyang anak.
Ano pa kaya ang kanyang kumari na single mom? Nagpaalam na nga ito at maya-maya lang ay naiwan na sila ng kanyang inaanak sa sala. Sa una lang yan malungkot, Ben. Ganon din yung anak ko nung umalis yung papa niya. Isipin mo na lang, bibilis ang araw at babalik din yung mama mo. Sa ngayon, dito ka na muna at huwag kang mahihiya ha. Ako ang pangalawa mong ina kaya kung may problema, huwag kang mahiya sa akin. Magsabi ka kaagad. Bahagya na siyang lumapit sa inaanak na noon ay bakas sa muka ang lungkot. Naawa siya para dito pero wala naman siyang magagawa. Gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para lamang hindi ito mapariwara. Kumain ka na ba? Halika, mag-almusal ka muna. Aya niya rito at nauna na sa kusina. Nakita niyang sumunod naman ito nang bumukas ang pinto ng kwarto ni Nika. Wala itong kaidi-idiyang nagunat at tanging panloob lamang ang suot na to. Kung kaya ay kaagad na napaiwas ng tingin si Ben hanggang sa mapansin sila ni Nika. Habang si Ben naman ay napaiwas ng tingin nang bigla na lamang lumabas mula sa isang pinto ang isang babae na panloob lamang ang suot. Hindi naman siya pinalaking bastos ng kanyang ina kaya agad siyang umiwas ng tingin. Sino naman yan, mama? Mataray na tanong ng babae. Sumama pala nito ang kanyang ninang. Magbihis ka nga munang bata ka nang formal ko na kayo maipakilala sa isa't isa. Hindi na kailangan. Tsaka bakit? May mali ba sa katawan ko? Sexy ako kaya proud ako ron. Humakbang na nga ito sa kanyang harapan. Muli siyang umiwas ng tingin. Nika, magbihis ka muna sabi. Saway ng kanyang ninang, ngunit pilit namang hinuhuli ng babaeng tinawag nitong Nika ang kaniyang paningin. Bigla tuloy siyang kinabahan at namumula ang kanyang pisngi. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Napilitan siyang tumingin sa mukha nito sapagkat hinawakan nito ang kanyang pisngi at pilit na iniharap dito. Ako si Ben. Siya si Ben, inaanak ko. Simula ngayon, dito na muna siya titira. Kaya sige na Nika, magbihis ka na muna at naiilang si Ben sa kasuotan mo. Putol ng kanyang ninang sa kanyang sinasabi. Hindi naman nakapagsalita ang babae at bumalik na nga sa silid na to. Pagpasensyahan mo na si Nika, anak ko siya. Ganun lang talaga yung ugali niya, Ben. Halika na, nang makakain ka na. Muling aya sa kanya ng ninang niya, na kaagad naman niyang sinunod. Nang makaupo sa harapan ng pagkain, ay napalingon siya at nakita si Nika na naupo rin sa kanyang harapan. Ipinaghain na sila ng ninang niya at nanatili lamang siyang nakayuko. Ilang segundo pa at nagsimula na silang kumain. Ngayon ko lang nalaman na may inaanak pala si mama. Bakit dito ka natitira? Nasaan yung mama mo? Sunod-sunod na tanong nito na may pagkamataray. Kinailangan kasi niyang pumunta ng ibang bansa kaya nakiusap si mama kay ninang na dito muna ako. Huwag kang mag-alala, tutulong ako sa gawaing bahay. Hindi ako gumagawa ng gawaing bahay. Si mama lahat gumagawa nun. Sabay subo nito ng pagkain. Napaangat naman siya. Babae ito at dapat ay tinutulungan nito yung mama nito sa gawaing bahay. Pero imbis na magsalita pa, ay nanahimik na lamang. May pagkasuplada pa naman ito at baka lalo lamang magalit sa kanyang sasabihin. Tahimik na lamang na inubos niya ang kinakain. Nahihiya kasi talaga siyang makipagtitigan pa kay Nika. Pagkatapos kumain, ay si Ben na ang kusang nagligpit ng pinagkainan nila ni Nika. Mukha kasing wala namang alam sa gawaing bahay ang babae. Habang ang ninang naman niya ay may kinailangan daw bilhin sa kalapit na tindahan. Sanay rin naman siya sa gawaing pambabae kasi nga dalawa lang sila ng mama niya sa bahay. Ayaw rin naman niyang alalahanin pa nito ang mga gawain. Kaya naman niya habang nagtatrabaho ito. Pero ayun nga, maganda ang trabahong alok dito ng isa nitong kakilala. Kaya nagdesisyon ang kanyang ina na tumigil na sa trabaho at patusin ang pangingibang bansa. O Ben, bakit ikaw naghuhugas riyan? Hayaan mo na yan at ako nang bahala dyan mamaya. Pigil ng kanyang ninang ngunit hindi siya humihinto. Kailangan niyang tapusin ang ginagawa. Pagkatapos tsaka lamang siya lumingon sa ninang niya na wala na ring nagawa. Bumalik sila sa sala at sinabi nito sa kanya na dalhin ang dala niyang gamit sa pintong pinasukan na to. Katabi lamang ng silid kung saan kanina lumabas si Nika. Sumunod naman si Ben, dala-dala ang kanyang mga gamit.
Hindi gaano kalaking silid ang kanyang natunghayan, ngunit malinis naman yon. Iginala niya pa ang paningin at mayroong malinis na comforter sa kama at maayos iyong nakatupi at nakapatong sa dalawang unan. Ito yung magiging kwarto mo. Dito mo ilagay yung mga damit mo at dito naman para sa ibang gamit mo. Nag-aaral ka pa, hindi ba? Tanong sa kanya ng kanyang ninang. Tumigil po ako sa pag-aaral ngayong taon, ninang. Sabi ni mama, sa susunod na taon na lamang daw at magsusumikap siya para pag-aralin ako. Ganun ba? Sa bagay, malapit na rin namang magsara ang klase. Kailangan mo ngang tapusin ang pag-aaral. Sa panahon ngayon, mahirap nang makahanap ng magandang trabaho kung kulang sa pinag-aralan. Opo, ninang. Magalang na sagot niya rito. O siya, sige, maiwan na muna kita. Ayusin mo na lang muna yung mga gamit mo, ha? Feel at home, Ben. Huwag kang mahiya rito. Yun lamang at lumabas na ng silid ang kanyang ninang. Inabala na lamang niya ang sarili sa pag-aayos ng mga gamit nang bigla na lamang bumukas ang pintuan at pumasok si Nika. Walang ano-anong nahiga sa kama na para bang matagal na silang magkakilala. Bahagya naman siyang nailang sa ginawa nito, kung kaya ay humarap siya sa kabilang direksyon at tumigil sa ginagawa niya. Bakit ka tumigil? Bored na kasi akong walang kausap kaya pumasok ako. At saka bakit ka ba umiiwas ng tingin? Parang wala lang kung makapagsalita ito, samantalang halos kita na ang kaluluwa nito sa ikli ng maong short na pinarisan pa ng damit na hindi umabot sa pusod nito ang haba. Kasi hindi ako sanay na may kausap akong babae na kaming dalawa lang. Nauutal pang sagot niya na kinatawa nito ng malakas. Alam mo, Ben, teka, Ben ang pangalan mo, hindi ba? Sanahin mo na yung sarili mo kasi matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng kuya. Bakit kasi walang oras si mama at papa na bigyan ako ng kapatid? Sana masaya naman yung buhay ko, hindi ba? May makakausap ako, may makakasama kung saan ako gustong pumunta. Pero wala eh. Kaya ngayong nandito ka na ay masaya ako. Hindi ba't sasamahan mo naman ako kung saan ko gustong pumunta? Kahit papaano ay naiintindihan niya naman ito. Wala rin naman siyang mga kapatid kaya alam niya ang pakiramdam ng nag-iisang anak lamang. Sa puntong yon ay nilingon niya ito ngunit kaagad din siyang umiwas ng tingin sapagkat nakikita niya ang mapuputing hita na to. Ayaw niyang mambastos ng babae kaya hanggat maaari ay iiwas na lamang. Nang bigla siyang mapakislot sapagkat naramdaman niya ang init ng hininga ni Nika sa kanyang braso. Lalo pang nadagdagan ng kanyang kaba nang hawakan ito ang kanyang balikat na para bang hinihimas yun. Humakbang siya upang magbigay ng distansya sa pagitan nila. Nika, may gagawin pa kasi ako. Aayusin ko lang muna tong mga gamit ko. Pwede bang lumabas ka muna? Sa sinabi niya ay natigil naman ito, ngunit nagsalita pa. Okay, sige, siya nga pala. Hindi lang kapatid ang kailangan ko. I want more than that. Yung makakapagpasaya sa akin. Sana, kaya mong ibigay yun. Pagkatapos nun ay lumabas na nga ito. May kung ano sa sinabi nito na halos magpatindig ng kanya mga balahibo. Ano bang meron sa babaeng yun bukod sa kagandahan? Ipinilig na lamang niya ang kanyang ulo at nag-focus sa ginagawa niya. Maayos niyang inilagay sa aparador ang kanyang mga damit. Pagkatapos ay iniligpit niya ang kanyang bag na pinaglagyan noon. Bagamat binatilyo pa lamang ay alam niya ang mali at tama. Kaya alam niyang may mali talaga sa sinabi ni Nika sa kanya. Kaidaran niya lamang ito. Ngunit bakit kung umasta ito ay para bang napakarami ng alam? Sa tingin din niya, malaking konsumisyon ng ninang niya yung anak na to. Lumabas na siya ng silid at pumunta sa sala. Doon na lang muna siya tatambay at baka may kung anong ipagawa ang kanyang ninang at makatulong pa. Ngunit paglabas niya ay nakita niyang nakabihis na ito at sinabi pa sa kanyang may importanteng lakad daw ito at siya na raw muna ang bahala. Nakapagsaing na rin naman daw ito para sa lunch nila ni Nika. Ngunit bakit ganoon? Kinakabahan siya sa maaaring mangyari dahil wala ang kanyang ninang. Ben! Napapitlag siya sa malakas na boses na iyon sa loob ng kwarto ni Nika. Hindi niya alam kung bakit siya nito tinatawag pero ganoon na lamang kabilis ang tibok ng kanyang puso. Ben! Sigaw nito ulit sa pangalan niya kung kaya ay sumagot siya sa pagkakataong iyon. Bakit, Nika? Halika, tulungan mo muna ako sa damit ko. Sumabit kasi ayaw matanggal.
Pakiusap nito kung kaya ay nakahinga naman siya ng maluwag. Akala niya kung ano na ang kailangan nito sa kanya. Kaya mabilis siyang humakbang at binuksan ang pintuan ng kwarto na to. Halos lumuwa ang mga mata ni Ben sa nakikita. Hindi niya nagawang kumilos kaagad. Gulat na gulat siya sa itsura ni Nika. Isang nakakalokong ngiti pang binigay nito sa kanya. Inisang hakbang niya pa atras, ngunit nahablot siya nito at saka buong lakas na dinala sa loob ng silid. Inilak pa nito ang pintuan. Nagtatanong ang kanyang mga mata, ngunit tila ito sinasapian ng demonyo. Noon lamang niya nagawang umiwas ng tingin sapagkat nararamdaman niya ang isang bagay na unti-unting napupukaw. Bakit ba, Ben? Wala ngayon si Mama kaya malaya nating gawin yun. Unti-unti pa itong lumapit sa kanyang gawi. Hindi niya magagawa ang pinapagawa nito at tiyak niyang magagalit ang kanyang ninang. Unang araw pa lamang niya sa bahay ng mga ito. Ngunit paano nangyaring ganito na kaagad ang mangyayari? Ni sa hinagap niya ay hindi niya naisip ang bagay na iyon, kung kaya ay umatras siya hanggang sa na-corner siya nito sa paanan ng kama. Nika, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo? Magdamit-damit ka nga. Kunwari pang hindi niya alam ang ibig sabihin nito, ngunit kaagad na siya nitong nahapit at ginawaran ng isang biglaang halik. Namilog lalo ang kanyang mga mata at ginawa ang lahat upang itulak ito at napagtagumpayan naman niya yun. Kaagad siyang tumakbo sa pintuan, ngunit nahabol ulit siya nito at naharangan. Sige Ben, tanggihan mo ko. Ngayon pa lang, mapapalayas ka na rito. Banta nito na kanya namang kinalito. Anong ibig mong sabihin, Nika? Halos pabulong ng tanong niya at nakita naman niyang umiti ito ng nakakaloko. Sasabihin ko lang naman sa mama ko, sa ninang mo, na balak mong gawin ang bagay na iyon sa akin. Ano, papayag ka ba sa gusto ko o hindi? Taas kilay pang hamon nito sa kanya na kinalaglag ng kanyang balikat. Mga bata pa sila, kaya hindi dapat ganoon ang pag-iisip nila katulad ng kay Nika. Lalaki siya pero kailanman hindi siya nag-isip na gawin ang bagay na sa tingin niya ay hindi pa nga siya handa. Nika, mga bata pa tayo. Pag-aaral dapat yung inaatupag mo at hindi ang... Hindi niya natuloy ang sinasabi nang halikan siya nitong muli sa labi. Lihim siyang nagdasal na sana magbago pa yung isip na to. Ayaw niyang magkasala lalo pa at pinagkatiwalaan siya ng ninang niya sa loob ng pamamahay na to. Masisira ang kinabukasan ni Nika. Nika, sandali. Humihingal na awat niya rito at tinitigan ito sa malapitan. Panandali ang kaligayahan lang yung gusto mo, hindi ba? Sige, pero hindi ganito. Ayokong sirain mo yung kinabukasan mo. Kung ikaw gusto mo yun, ako hindi. Huwag na sanang dagdagan pa yung mga teenagers na maagang nabuntis. Nika, isipin mo yung mama mo. Ngunit ano pa ang magagawa niya? At ayaw talaga nitong makinig. Muli siya nitong hinalikan sa labi at niyakap ng mahigpit. Malapit na rin siyang mawala sa sarili dahil ginagapan ni Nika ang kanyang kamay at giniya mismo sa balikat na to. Hanggang sa hinila siya nito sa kama at tila naipon lahat ng sasabihin niya sa kanyang lalamunan. Mali yan, Ben. Sigaw ng kanyang isip. Masyado nang nagiinit si Nika kaya hindi siya maaaring umatras. Wala siyang alam sa mga bagay na yun. Ramdam niya ang kanyang sarili na nasasabik na rin sa mangyayari pero kailangan niyang magpigil. Pagsisilbihan niya si Nika at wala siyang gagawin dito. Muli nitong hinagilap ang kanyang kamay at muling dinala sa mga balikat na to. Rinig na rinig niya ang paghinga nito sa mga oras na iyon hanggang sa hinihila na siya nito, ngunit nagpigil siya at pinagpatuloy ang ginagawa. Nais nitong magsimula siya, ngunit ayaw niyang sirain ang bagay na iyon hanggang sa isang malakas na hila pa at napasunod siya rito. Nagiinit na rin siya at natatakot siyang baka hindi na rin makapagpigil. Kailangan ni Nika na maabot ang dulo bago pa siya tuluyang mawalan ng kontrol. Nakakailang lunok na siya at nanginginig na rin ang kaniyang katawan. Halos hindi mawari ni Nika kung saan ibabaling ang kanyang ulo. Kitang-kita iyon ni Ben habang ginagawa niya ang bagay na makakapaghatid kay Nika sa dulo. Ito ang unang pagkakataon na nakatikim siya ng ganoon kaya bago sa kanyang pakiramdam.
Ilang minuto pa ay tuluyan ngang narating ni Nika ang dulo. Kusa na siya nitong pinahinto at akmang ito naman ang gagawa ng bagay na iyon nang mabilis siyang bumaba ng kama at binuksan ang pintuan. Wala na itong nagawa at tapos na rin naman ito. Samantalang siya ay magtitiis sa pananakit ng kanyang puson dahil sa nangyari. Pero iyon ang nararapat. Sapat na iyon kaysa naman hayaang may mangyari na sa kanilang dalawa. Ano na lang ang mukhang ihaharap niya sa kanyang ninang. Pero kung tutuusin, wala naman siyang kasalanan. Si Nika ang nawala sa sarili at ito ang pumilit sa kanya na gawin ang bagay na iyon. Napapasalubong ang kilay niya sa pananakit ng puso niya, ngunit pinakalma niya ang sarili at nanatiling nakaupo sa kama. Nang lumabas si Nika. Ano? Ayaw mo ba talaga? Sige, magtiis ka sa sakit. Nakapagbihis na ito at naupo sa kanyang tabi. Hindi siya makapaniwala sapagkat ngayon lamang sila nakita ni Nika. Pero ganun na ang nangyari sa kanilang pagitan. Kinahapunan, pagdating ng ninang ni Ben, ay tila ba nahihiya siyang ito ay kausapin. Nagigilty kasi siya sa ginawa niya. Samantalang si Nika ay parang wala lang at nag-request pa ito ng sandwich sa mama na to. Hindi man lang nito inalala ang pagod ng mama nito at kailangan ding magpahinga. Gustuhin niya mang tumulong ay sinabi ng ninang niya na hindi naman daw mahirap gawin ng egg sandwich at ito na lang daw ang bahala. Pagkatapos nga nitong makagawa ng 4 na piraso ay binigyan din siya na to. Hindi tuloy niya magawang kumain ng maayos at parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Nang gabing yun ay naulit muli ang ginawa niya kay Nika na siyang gustong gusto naman na to. Pumasok kasi ito sa kanyang silid kung kaya ay wala siyang nagawa kundi gawin ang bagay na iyon ng sapilitan. Mabuti na lamang at malakas ang kontrol ng kanyang sarili at napigilan niyang angkinin ito. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang sa isang gabing sumapit ay nakagisna niya si Nika na naroon sa kanyang tabi. Noon lamang niya naramdaman na masyado na pala siyang nagiinit sa ginagawa na to. Hindi rin niya magawa ang tumayo sapagkat naaaninag niya ang mukha nito sa kaunting sinag na nanggagaling sa labas ng bintana na bahagya pang nakabukas. Hindi maaari. Kapag nagpatuloy ay baka hindi na siya makapagpigil at makagawa siya ng totoong kasalanan. Hanggang sa tuluyan na ngang naging isa ang kanilang mga katawan. Hindi niya alam kung magagalit ba siya sapagkat nakaramdam siya ng iba yung saya. Sa tingin niya ay hindi naman siya ang nakauna kay Nika dahil nga hindi naman ito nasaktan. Nagawa niya itong itulak kung kaya ay tumaas ang boses nito, kung kaya ay kaagad naman niyang tinakpan ng bibig na to. Baka marinig pa sila ng ninang niya at maabutan sila sa ganoong tagpo. Pumayag na nga ako, Nika. Pero hindi ganito. Bulong niya sa tenga na to, ngunit talagang matigas ang babae at hinamon siya ng pabulong. Gusto niyang iuntog ang kanyang ulo kung bakit pumayag pa siyang doon manirahan. Hindi siya patatahimikin ang konsensya niya sa mga nangyayari. Ngunit nagawa na ulit siyang hilahin ni Nika at walang ano-anong isinagawa ang naudlot nitong ginagawa kanina. Ingat na ingat ito sa bawat ginagawa. Pakiramdam tuloy ni Ben ay sinasakal ang kanyang buong pagkatao. Tuluyan na nga siyang nawala sa sarili. Napapapikit na rin siya at nilalamon na ng napakaalab na apoy. Bago sa kanyang pakiramdam noon at hindi niya lubos maisip na ganoon pala iyon. Naanimoy sa kanyang bawat galaw ay dinadala siya sa itaas. Walang sino man ang makakapigil sa kanya ng mga oras na yun. Kaya gagawin niya ang lahat para lang matapos ang sinimulan ni Nika. Nika, nasan ka? Biglang sigaw ng kanyang ninang sa labas. Pilit siyang pinahinto ni Nika pero hindi siya nakinig. Nagpatuloy lamang siya sa ginagawa nito. Kung kaya ay natakot si Nika na baka maabutan sila ng mama na to. Akala niya'y matapang ito. Pilit siya ulit nitong pinahinto ngunit ganoon pa rin ang kanyang ginagawa. Nang marinig nilang tila may nagbubukas ng pintuan. Bahala na, hindi siya titigil. Halo ang inis at gigil niya kay Nika. Ano man ang mangyari ay wala siyang pakailam. Kailangan niyang marating ang dulo. At ilang saglit lang ay naramdaman na nga niya na malapit na niyang marating ang dulo. Hanggang sa siya ay natapos at halos tumirik ang kanyang mga mata na mga oras na iyon.
Noon bumukas ang pintuan kasabay ng pagbukas ng ilaw. Gilalas na nakatunghay sa posisyon nilang dalawa ang kanyang ninang na animoy natuklaw ng ahas. Hindi siya makagalaw hanggang sa itulak siya ni Nika. "Ma, ang walang yan yung inaanak, ginagawa sa akin to." Biglang iyak nito na animoy bata. Umayos naman siya at nagtakip ng kumot. Tatanggapin niya kung ngayong gabi rin ay papalayasin siya ng kanyang ninang. Ngunit natulala lamang ito at tila ba hindi makapaniwala. "Maano ba? Wala ba kayong gagawin? Winasak niya yung pagkatao ko, pati na yung pangarap ko. Ano, tulala lang kayo?" Napapahagulgol pa si Nika. Grabe, saan kaya nagmana ang babaeng to sa kasamaan ng ugali? Nakukonsensya rin naman siya pero ito naman ang may kasalanan at unang gumagawa ng hakbang. "Pinagsamantalahan ka niya, Nika?" Namamaos ang boses ng kanyang ninang sa tabi ni Nika. "Oo, mapalagi. Mula nang dumating siya rito, tinatakot niya ako na kapag daw hindi ako pumayag ay susunugin niya yung bahay natin." Sa sinabing iyon ni Nika ay tumingin siya rito na hindi pa rin makapaniwala. Gusto niyang matawa sa mga kasinungalingan na to. "Tumigil ka na, Nika. Sadyang malandi ka lang talaga. Kaninong kwarto to? Hindi ba't kay Ben? Bakit nandito ka? Kung pinagsamantalahan ka niya, bakit ikaw mismo ang pupunta rito ng 10 oras ng gabi?" Hindi ko lubos maisip kung saan ka nagmana ng kakatihan. Ang bata-bata mo pa, pero napakarami mo ng karanasan. At nambabaliktad ka pa ng tao. Alam ko, Nika, ilang beses kitang nakitang lumilihis sa kwarto mo at pumapasok dito. Wala na ako magagawa pa sa'yo. Hindi na kita mapipigilan pa. Nagsisisi akong inampon pa kita. Ngayon, lumayas ka sa pamamahay ko. Kasabay ng pag-awang ng mga labi ni Nika, ay siyang pagkaladkad dito ng ninang niya palabas ng silid na yun.